Successful CEO Series, The CEO Secret Wife by Ingrid De La Torre, RN. Chapter 24. I am sorry, malungkot ang mga mata ni Nazaron na nakatitig sa asawang nakaupo sa kama. I force myself on you. Mali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. It was marital rape. And I walang rape, Nazaron. Putol ni Anemone sa lintaya niya. I would have fought harder if did want your cock inside me. Pero kulang ang ginawa kong panlaban. Nagbuga ito ng hangin. Gusto ko rin ang nangyari, kaya nangyari yon. Nakahinga siya ng maluwag. Malaking tinik ang naalis sa dibdib niya. He saw a flicker of hope. Hinagap niya ang kamay ni Anemone. Can we start over again? Sabi dito sa ating babasahin, you can't go back in time and start over again. But you can aim for a new ending and start from now. No, her answer was pass. Why? Halos walang boses ang lumalabas sa labi niya. Gusto kong magsimula uli. Oo, pero hindi ka kasama sa mga plano ko. Gusto kong magsimula ng ako lang. I give 10 years of my life to you. Gusto kong sa sarili ko naman ngayon ang pagtuunan ko ng pansin. I want my life back and I do not want you in it. Unaware, his hand went up to clench his chest. May gumuhit na sakit sa dibdib niya. Isang sakit na hindi niya maarok. Ang lalim at hapdi. It was the kind of pain that was eating him alive. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Tumitig sa mukha niya si Anemone. Kahit mo ba, ginagawa ito, Nazaron? Ano namang laro ito? Pareho naman nating alam na hindi mo ko mahal. Mahal kita. Mahal na kita. Bulalas niya. It is that hard to believe. I have fallen in love with my wife. Nagiinit ang sulok ng mga mata ni Anemone. Dahil ba sa papa mo kaya ginagawa mo ito? Dahil ba gusto niyang maayos ang pagsasama natin? To hell with what he wants. I don't care if he wants us to be together or not. This is what I want, Anemone. I want you. I want your love back. Sabi ni Danny Roy noon, I love you, but it's hard to believe that you love me back. Untong hininga ang babae at nag-iwas ng tingin. Sana madali lang ang paghilom ng sugat na nilikha mo sa puso ko. Naubos ang respeto ko para sa sarili ko dahil sa pagmamahal na binigay ko sa iyo. Hayaan mong bumawi ako. Babawi ako, he pleaded. The desperation in his voice was almost palpable. No, kailangan gawin ko itong mag-isa. Anito. Binawi ang kamay na hawak pa rin pala niya. Nasaan na ang maleta ko? Iiwan mo na ako? Sana ay maintindihan mo na ginawa ko ito hindi para saktan ka, kundi para muling buuin ang sarili ko. Laglag ang kanyang mga balikat. What do you want to happen? Walang kailangang nagbago. Live your life just like how you used to before you came back in Santa Catalina. And let me live my life too. At manatili sanang lihim ang tungkol sa atin habang inaayos ko pa ang buhay ko. You can file an annulment anytime if you want to. I sign it. Walang annulment, Anemone, dahil maghihintay ako kahit na ilang ulit mo nang sinabing hindi mo na ako mahal. Umaasa pa rin akong maisang parte ng puso mo ang nakalaan para sa akin. Sabi dito sa ating babasahin, I hate waiting, but if waiting means being able to be with you, I'll wait for as long as forever to be with you. Pango ito at inayos na ng tuluyan ang mga gamit. Nakakuyom ang mga kamoo ni Nazaron sa manibela ng sasakyan. Habang matiim na nakatitig sa asawang, ipinapasok ang mga gamit sa inuupahang apartment. He was parked across the street, somewhere Anemone
wouldn't easily notice. Tama ba itong ginagawa niya? His mind was telling him to drag her back home. Screaming or kicking, his pride was telling him to ignore her totally. But his heart was telling him to support his wife, to trust and respect her. Napabuntong hininga siya. He loved her. He was sure of it. Now, mahal niya ang kanyang asawa. And he was hoping against hope that it isn't too late to reclaim the love that was lost. The love of his wife for him. Sabi dito sa ating babasahin, I used to think love is not worth fighting for, but when I saw you, I was ready for war. Deserve this. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay wala pa sa kalahati ng sakit na idinulot niya kay Anemone. Bumutong hininga siya at patuloy na sinundan ng tingin ang maliit na figura ng kanyang asawa. Gagawin niya ang lahat para mapaibig niya ito muli. He was praying hard for a second chance. Sabi dito sa ating babasahin, sometimes second chances work out even better than the first, simply because you've learned from your mistakes. Nakatitig sa painting si Nazaro, nakasabit sa pader ng opisina niya. Ang painting na gawa mismo ni Anemone. Pinagmasdan niya ng maigi yon. A picture of the sun rising from the mountain. Nakapalibot sa araw ang 4 na buwan. Sa baba ay may nakasulat na identify, but the I did not look like the letter I at all. Tingin niya ay numero 1 yon. There has to be a hidden message behind this. He thought to himself. One day, sambit niya sa numero 1 at isang imahe ng araw. Identify, IFY. 4 moons, I forget you. I forget you? Natigilan siya. One day, I will forget you. No, kinabahan siya. Tama ba siya? Yun ba talaga ang mensaheng nakapaloob sa painting ng asawa para sa kanya? Oh God! Ungol niya at sinandal ang likod sa swivel chair. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Hindi siya papayag. Gagawin niya ang lahat para bumalik lang ang dati nitong damdamin para sa kanya. Can't lose you now, Anemone. Tahimik niyang sambit. Mr. Arthur, excuse me, pukaw ng sekretarya sa paglalayag ng kanyang diwa. Kumunot ang noo niya. Hindi sa kanya pamilyar ang babae. Akala niya ay ang sekretarya niya ito. Who are you? Malamig yung tanong sa babae. I'm your new secretary, sir. What happened to my old secretary? She filed her resignation effective today. Why? Uminit ang ulo niya. Paano nag-resign ang sekretarya niya nang hindi niya alam? I have not signed her separation letter, sigaw niya. Napaigtad ang babae. Father, give his approval, sir. Ang ama niyo rin ho ang nag-assign sa akin dito. Hinayo niya ng tingin ang babae. Mula ulo pababa. She was gorgeous, sexy, and she sounded smart. Ano na naman ang gustong palabasin ng papa niya? Detesting your unfaithful arse? Bastard, hiyaw ng isang bahagi ng utak niya. Lihim siyang napaungol. Nakarating na ba rito na naghiwalay na sila ng tirahan ni Anemone? Lalo lang pumintig ang sintido niya. His father didn't have to test him. Lunod na ang isipan niya. Kakaisip sa kanyang asawa. Mula nang umalis ito sa kondo niya, ay wala na siyang ibang inisip, kundi ito lang. Picture things, I am reassign you to a different department. Malinaw ang pagtutol sa magandang mukha ng babae. But your father, I'm not my father. Now, collect your things. Tumaas ang kilay nito. Natakot ka ba sa akin, Mr. Artery? It takes guts to say that, miss. Tumalim ang mga titig niya sa babae. No,
I'm not afraid of you. Kung ang ibig mong sabihin ay natatakot akong maakit sa'yo, ang sagot ay hindi rin. I don't get tempted easily. Lumambot ang ekspresyon sa mukha nito at pumungay ang mga mata. She came near him and touched his hand. Binawi niya agad ang kamay. Get out, Mr. Alteri. Out. You just lost your chance for continued employment. I am removing you from my company. Napahiya ang babae at nag-init ang mga mata nito. Nanlilisik sa galit sa kanya. Magsusumbong ako kay Mr. Giuseppe. Go ahead. Pagkalabas ng babae ay tumawag siya sa extension line ng HR. I need a new secretary. Has to be married and should be around 40 to 45 years old. Thanks. Tikhim mula sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Si Alpius ang nakasandal sa hamba ng pintuan at nagtataka ang tingin ipinupukol sa kanya. Married and around 40 to 45 ha? Preferable with kids? Kumunot ang noo ni Alpius. Has your taste in women changed? Pabiro nitong tanong. Nakangisi na sa kanya. He frowned and refocused his attention on his desk. Tambak pa ang trabaho niya dahil wala pa siyang may nasisimulan kakaisip kay Anemone. You're hiding something from us, Alteri. May kinalaman ba ito sa babaeng nakatira sa kondo mo? Nag-angat siya ng mukha. Lalong sinamangutan ang kaibigan. Lumawak lalo ang pagkakangisi nito. I like her, you know. Come near here and I kill you. Walang pagdalawang isip niyang sabi. Gusto mo ba siya? Kayo na ba? Tumiim lang ang mga labi niya. Gusto niyang sabihin dito na asawa niya ang babaeng balak nitong pormahan. Pero dahil humiling si Anemone na huwag ipaalam sa iba ang tunay nilang estado, ay nagpigil siya. I swear, I break your jaw if you touch her. Layuan mo siya. Fine, he said, grinning. Man ang sikreto mo, Alteri, ay aalamin namin. Sabi ni Jane Rezen, there are no secrets that time does not reveal. Kung di mo pa napanood ang ibang chapter ng istoryang ito, ilalagay ko rito. Mga certified love story lovers, ang pakikinig at pagbabasa ay ang mga bagay lamang na nagbibigay daan sa inyo upang makita ang inyong imahinasyon. I-follow niyo na rin ako sa aking Facebook page at Facebook account. Like, share, and comment down below. Kung di ka pa nakaka-subscribe, subscribe na on my YouTube channel. Hit the bell button para lagi kang updated sa mga bago kong video i-upload.